mag-subscribe ka na. Hello, hello, Hello mga buweks! Magandang gabi sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi mapaimburnal. Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty! If you are here tonight, welcome to the new era of beauty. Beauty is in you. Oh, Jimbo, kamusta naman kayo mga buweks? I miss you all, Jimbo! Hello sa mga nanonood dyan. Ayan ha, 1.5 million viewers. Please don't forget to subscribe to my channel. Click your notification bell para mas updated na rin kayo sa ating mga chika everyday and night sa mundo ng pageantry. And please, 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 don't prove I'm right. Charot, no? Like this video para hindi mapaimburnal at mapaimburnal at ma-stroke. Charot lang. But anyway, mga buweks, ito na, wag na tayo magpa-chumpig-chumpig pa, di ba? Ibuga na natin ito ng bonggang-bongga. Nakakaloka ito. Bago tayo magsimula, pag-uusapan natin na ang Miss Universe na daw ngayon ay ang Miss Cosmo ni Bawang, di ba? Well, bago tayo magsimula, ito na nga, nakakaloka lang ito mga buweks. Nag-post na itong si Ivan Gunawan. Ayan na, ang National Director at ang may-ari ng franchise ng Miss Grand or Miss Grand International Indonesia or Mega Bintang. Meron siyang pasabog, ang sabi niya, International Beauty Pageant. Ayan na, nakakaloka ito. Ang pangalan nito ay Miss Mega World. O, Jimwa, nakakaloka. Grabe talaga itong si Ivan. Alam nyo, in fairness, itong si Ivan Gunawan, kilala siya sa Indonesia at kilalang mabuting tao ito. Well, na-meet naman natin siya talaga nun sa di ba? Sa Miss Grand International nung coronation. Preliminary pala. So, ayun, mukha namang mabait itong baklang ito, di ba? So, anyway, ayun, sa daming ang pera nito, ayan. Alam nyo, naisip ko na to dati. Baka dumating yung time na, kasi yung kanyang mega bintang talaga namang, ay, pasabog din naman talaga, di ba? Talaga namang pinagkakagastusan din itong, na ito, baklitang ito, no? So, naiisip ko dati, paano kaya kung gumawa si Ivan Gunawan ng kanyang sariling international beauty pageant? Diba? So, nakakaloka ito. So, ito? Ano nang nangyayari? Diba? Tulad nga ng sinabi ko sa inyo dun nung last, Miss Grand International, nung finals. Diba? Sabi ko sa inyo sa isang vlog lang natin. Parang hindi pinapansin masyado ni Papa Nawat si Ivan Gunawan. Diba? Nakikita ko kasi But anyway, ito na, nagkakatotoo na nga dahil meron na siyang Miss Mega World. Panalo ito mga buweks. Mukhang magiging pasabog ito sa mundo ng pageantry. Diba? Kasi tignan nyo yung Mega Bintang, diba? Talagang pasabog. Para na rin itong Miss Grand International. Diba? Parang ganun yung mga LED, yung Super HD, glossy-glossy, yung camera angles, diba? Lahat, diba? So ngayon, ito na, syempre, ayan na, meron na siyang Instagram meron ng Instagram account meron ng 126,000 followers already. Wala pang nakapost dyan, wala pa. So ngayon iniisip ko, ano kaya yung masasabi ni Papa Nawat dito? Diba? Ano yung masasabi? At kung matutuloy man ito, well, for sure, mukhang matutuloy. Ayan na si Ivan Gunawan pa ba, diba? Si Ivan Gunawan pa ba? Di ba? Pag sinabi nito, talagang tinototoo niya, di ba? So, eto na. Ngayon, iniisip ko, halimbawa may mga candidates diyan, sino kaya ang target ni Ivan Gunawan para sa kanyang corona? Sa kauna-unahang corona, sabihin natin, or sa mga susunod pa, ibigay kaya niya sa Pilipinas para mas umingay ang kanyang pageant. Diba? So, tignan natin yan. Baka naman, alam nyo na, gusto nito ng clout din. Diba? Baka naman ibigay sa Pilipinas. Diba? Tignan natin.
natin. Mukhang maganda ito. Nako, meron na naman tayong susubaybayan, mga buweks. Alam nyo yan, panalo ito. But anyway, congratulations to Ivan Gunawan. Ayan, sa kanyang International Beauty Pageant, di ba? Talaga naman, alam nyo na, magiging galawan dito, mga buweks, di ba? Well, tignan natin. Nako, mukhang tatapatan daw nito ang Miss Cosmo. O, di ba? Siyempre, hindi niya tatapatan ng Miss Grand International. Kasi, siyempre, ano niyo yun, di ba? Kapabebe niya yung kapabebe niyang si Papa Noah, di ba? Kapabebe, kaibigan niya, di ba? Best friend niya. Siyempre, hindi niya babanggain yun. Babanggain daw nito ang Miss Universe at ang Miss Cosmo. Para sa akin, Miss Universe na lang. Yung Miss Cashmo, parang wala lang din naman, di ba? But anyway, mga buweks, anong masasabi nyo dito sa mga kaganapan nito kay Ivan Gunawan, dito sa kanyang pasabog na International Beauty Pageant? Kaabang-abang ito. Sa tingin nyo ba, magiging luto-luto din ito? Talagang may kalibre ito at kredibilidad, integridad itong si Ivan Gunawan. Di ba? Tignan natin, mag-ingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong opinion. Di ba? Anyway, ito na nga mga buweks, nakakaloka ito. Ang mga bugahan, ng mga Indo, mga buweks, nakakaloka ito. Ang sabi daw, ang Miss Cosmo daw ang bago ng Miss Universe. Ngayon, ayan dahil nga ang kauna-unahang nanalo ng title at ng corona ni Bawang, di ba? Ay walang iba kundi si Ketut Permata Julia Strid from Indonesia. O, di ba? Winner! So, ayun ito lang, Diyos ko dahil. Diyos ko, Cosmo International, how could you be, diba? How could you be proud dito sa inyong naipanalo, no? Sa inyong winner, nakakaloka kayo, charot, diba? Well, sa totoo lang, ito marami pa silang kakaining bigas, no? Marami pa silang kakaining bigas, nakakaloka, para makapantay sa Miss Universe. Grabe naman itong mga Indo na ito. Nanalo lang ng 2 corona. Ngayong taon, Miss Universe na yung napaimburnal, di ba? Nanalo lang ng supranational at Miss Cosmo, Ito Miss Cosmo, to be honest, is micro-mini pageant. Sa totoo lang, no? Unang taon pa lang, first year pa lang yan compared to Miss Universe. Excuse me naman, di ba? First edition pa lang ng Miss Cosmo, itong pageant na ito. Unang-una, gumuho ang stage, di ba? Saan ka pa yung entablado gumuho, kauna-una ang pageant? Hindi ba bad luck yan, di ba? Kitang-kita mo naman, di ba? Pipitsugin ang dating, di ba? Siguro hindi naman ganun kamamahalin yung mga ginastos doon. Puro lang paanda na marami pa premyo, kayso ganito, kayso ganyan. Tapos gumuho ang entablado. Ano to, di ba? Masyado namang dilulo yata etong sila mga mga taga-Indo, di ba? Nagka-sprain pa ang kandidata natin, di ba? Yung ibang kandidata nga daw nasugatan, di ba? Nagka-sprain pa ang ating kandidata na dapat talaga 20 days or more than 20 days magpapahinga si Atisa Manalo, di ba? Pero ayun, di ba? Imbis na magpahinga, ayun na, question pa nitong si Quechua, di ba? Doon sa we don't talk, we walk, ano ba? Na hindi lang daw nagpapahinga sa hotel, di ba? Mga ganun-ganon. Kunyari pa siya, kung for sure pinaparinggan ito si Atisa Manalo, di ba? Pero grabe nakakaloka nakakaloka yung organizers, no? Gusto kahit pilay-pilay na palakarin pa rin, pasarela pa rin, no? Talagang palakarin pa rin hanggang, yun, pilitin na ng bonggang-bongga ni Atisa Manalo yung pag-compete niya doon kahit na pilay yung paa, di ba? Kasi yan ang mga lumalabas-labas na balita, hindi daw na-perform, kesyo daw, parang mahina daw, malamya daw, weak daw, ganyan-ganyan. Wala daw sa fighting form, ganyan-ganyan. Hindi ba nila naisip yung paa, hindi man lang kinonsider yung kanyang sitwasyon sa kanyang paa, di ba? Kung yun naman ang dahilan kung bakit nila niligwak si Atisa Manalo sa top 5, di ba? Parang hindi naman yun katanggap-tanggap, nakakaloka naman. Sa totoo lang madaming mas maganda. Maganda si Ketut. Sabi ko sa inyo, she's very beautiful. In person, maganda talaga siya. Pero sa totoo lang, dun sa batch nila, sa Miss Cosmo 2024, mas maraming maganda kaysa sa kanya. Napakaraming maganda. So, mga Latina lang My God, di ba? Kumbaga, mas marami ring mas matatalino sa kanya. Buti na lang, hindi nyo pinapasok si Atisa Manalo.
Kung pinapasok niyo si Atisa Manalo dyan, ako, pag hinawakan itong mikropono, eh baka mamaya ihampas pa sa ulo niyo. Di ba? Mas marami pang maganda matalino diyan kaysa kay Miss Indonesia sa Miss Cosmo 2024. Talagang parang feeling ko talagang fixated na siya. Fixated. Fix na yan, di ba? Yung pagkapanalo niya itong si Bawang rin talagang may pagkaluto-luto rin itong Mekos-Mekos Circus pageant na ito, di ba? Kahit hindi sa Atisa Manalo ang winner, mas may K pa rin yung mga nakasama ni Indonesia, nila Atisa Manalo dyan, no? Sa Miss Cosmo. Maraming magaganda, maraming matatalino din dyan, no? Sa top 10. Lalo na sa top 10, no? At sa top 5, no? Para maging Miss Cosmo 2024 ito, sa totoo lang, no? Impactful beauty. Saang banda day, di ba? Nakakaloka. You can never, ito gusto kong sabihin ito, you can never, ayan, i-correct natin, you can never replace an icon. Atisa Manalo, isa sa mga icon yan, di ba? Kahit na sabihin mong sinasabi nila na paimbornal, hindi yan na paimbornal. My God, icon na yan sa Pilipinas. Nakakaloka kayo. First runner-up yan na Miss International 2018. Alpha pageant lang naman, di ba? So, hindi nyo ma-replace yan sa Atisa Manalo. And of course, another thing, you can never replace an icon. Miss Universe is an institution that have placed women from all over the world into what they aspire to be. Not just a mere decorative person, but a living inspiration for a lot of people. Diba? So, ganyan na Miss Universe. Be it a woman, man, children, or adults. Diba? So, wag sila masyadong dilulo itong Miss Cosmo na ito, itong mga Indo na ito. Cosmo Contest has so much to learn. Diba? Marami pa silang kakaining bigas from one of its mother pageant. Diba? So, be humble. Kumbaga, maging humble dapat itong organization na ito. 'Di ba? Alam naman natin kung bakit, ano yung purpose ng Miss Cosmo, nung may-ari, gustong ipaimburnal ang Miss Universe, pero come on. Miss Universe is Miss Universe, 'di ba? Hindi niyo yan matatanggal sa mapa, sa tuktok ng mapa ng beauty pageants, 'di ba? Kahit na ganyan-ganyan yan si Haluda Universe, si Raul Rocha, pati si Usmel Sousa, 'di ba? Sila pa rin ang talagang nasa rurok ng tagumpay dahil nasa kanila ang Miss Universe, the number one pageant sa mundo ng pageantry, di ba? So, ito mga ito talaga mga delusional na, di ba? What kind of beauty pageant, di ba? What kind of beauty pageant is this, di ba? Majority ng mga nanood, ng mga sumuporta, lalong-lalo ng mga Pilipino, unhappy. Hindi lang mga Pilipino kahit yung mga Latik, sa totoo lang. Kahit yung mga Europeans, totoo lang, no? Sa totoo lang. Kung nakita nyo lang yung mga posts sa bawat pageant pages, lalo na sa Instagram, no? Miss Cosmo, to be honest, hindi ito parang majority na sasabihin mo or 50% siguro pageant, no? Pero 50% nito, business. Punyeta, hindi pa dumarating doon yung mga kandidata, may pa-votings na di ba? May pa-votings, money, di ba? Lalo na nung dumating na yung mga kandidata doon, parang they leave us no choice. Wala kang magagawa, nandun na yung kandidata mo, kailangan mong bumoto, meron palang bibilihin na boto. Di ba? Buti pa yung Miss Grand International hindi ka bibili ng boto. Di ba? Kahit na business ang Miss Grand International, hindi ka bibili ng boto. Eto Di ba? Puro yabang, puro ganito, ganyan-ganyan. Ganito yung pa-premyo, $100,000, ganyan-ganyan, US dollars, has 1 million charitable, ganyan-ganyan, no? Meron pang anong tawag dito? Pa VIP treatment, apartment, ganyan-ganyan, no? VIP, ano ba yun? Super luxury apartment. Tapos meron pang luxury car. Hindi pa natin nakikita ang luxury car, di ba? Tapos itong si Ketut, pinakita niya naman yung kanyang apartment, pero wala naman siya dun ngayon, di ba? Nasa Indo, di ba? Nasa Indonesia. So, but anyway, nakita naman natin, kahit pa paano. Excuse me.
Pero yung nakita natin yung apartment na yun na ba yun? Di ba? Yun na ba yung luxury? Di ba? Na nakakaloka. Wala pa diyan yung ano, naibigay na ba yung premyo, 'di ba? Ano pa nga ito online selling pa nga sila, 'di ba? Nakakaloka. Ay nako, ewan ko dito sa Miss Cosmo, no. Parang ang daming mga paandar. Tapos obviously naman yung ipapapremyo pala nila sa kandidata sa mga bulsa din natin manggagaling, no? So thank you Philippines, 'di ba? Thank you Philippines kasi yung Philippines, ang daming bumoto, ang daming gumasto. So kanino galing ang premyo? Majority sa Philippines, di ba? Nakakaloka ito. Just walk, do not talk. Nakakaloka. Copycat ng Miss Cosmo World, di ba? And look, look at the caliber ng itong pinanalo nila, no? Sa totoo lang, hindi naman sa pang barangay. Pang barangay lang, yun, di ba? Sa Pinas, di ba? Wala namang pinagkaiba ang Miss Universe, di ba? At Miss Cosmo, kung tutuusin lang pagdating dito sa business or mga ganyan-ganyan, no? Pareho rin naman itong luto-luto, di ba? Pero kung tutuusin lang, come on, Miss Cosmo and Miss Universe, di ba? Ano to? Miss Cosmo over Miss Universe? I don't think so. Miss Universe is Miss Universe, di ba? Mga filingerang dilulo ng taon itong mga ito, di ba? To the highest level. Filingera at mga dilulo to the highest level itong mga ito, Di ba? First edition pa lang na itong pageant na ito, may ano na, tinusta na ng bonggang-bonggang resulta, di ba? Tostado, hindi nga sunny side up, di ba? Tinusta, sinunog, di ba? Pang barangay din itong pageant na ito, sa totoo lang. Hindi naman sa pagiging dahil naligwak tayo, pero tignan nyo naman yung nangyari, di ba? Oh my God, Indonesia, congratulations, di ba? Congratulations, ayan, di ba? Para silang Miss Purok Uno. Very pang barangay ang beauty, di ba? Charito. Miss Universe, kung hindi ako nagkakamali, is started 1954 yan. Kung hindi ako nagkakamali, if I'm not mistaken, in English. May masabi lang, charot. Tapos yung Miss Cosmo, hindi pa nga ito nag-iisang taon di ba? Wala pang isang taon. Tapos ngayon, pagpipilitan na talaga, di ba? Papalitan ng Cosmo ang Miss Universe? I don't think so. Dream big, di ba? And wake up sometimes din, di ba? Wala pa sa kalingkingan ang Miss Cosmo dito sa Miss Universe, di ba? Gising-gising, naku naman, di ba? Nakakaloka. Miss Cosmo Labs, pwede. Di ba? Cosmo Labs, no? May mga nagsasabi, they said, Miss Cosmo is Miss Grand International wannabe. Ayan, they said, no? Pero mukha namang totoo, di ba? Parang ganun kasi yung dating, nakakaloka, no? The rising online selling and, alam nyo na, luto-luto show, no? Stop sending na dito sa Miss Cosmo, sa totoo lang, no? Kasi, I don't know, ewan ko dito sa sa Miss Universe Philippines. Sana magising-gising na sila, nakakaloka, no? Sana wag na silang magpadala. But anyway, kung magpapadala pa rin ang Miss Universe Philippines organization sa Miss Cash mo na ito, let's support pa rin, no? And let's respect the organization of Miss Universe Philippines. Kumbaga, ito kung di nanalo ang Indonesia this year, pwede pa sigurong lumebel up, no? Lumebel up. Hindi naman sa Miss Universe, siguro sa mga ibang pageant, kahit wala pa itong isang taon, no? Kaso sa umpisa pa lang, sa unang taon pa lang, yung credibility, buti nga nandun ako Di ba nasaksihan ko kung paano kami minekos-mekos doon sa pwesto pa lang namin, di ba? Yung ticket namin mga binili, sobrang mahal. Tapos doon kami nilagay sa gilid. Although VVIP naman yun, pero nasa gilid, di ba? Ano to? Tapos yung mga nandoon sa harapan, yung mga sponsors daw, hindi lang sponsors mukhang napulot sa tabi-tabi. Di ba? Hindi man lang naka-formal wear, mga ganyan, di ba? Hindi man lang fabulosa yung mga damit na mga nandoon. Nakakaloka, fabulous pa yung damit namin. Tapos, doon kami dinala sa gilid, di ba? Nakakaloka. Yung mga nakaupo doon sa harapan, parang mga kamag-anak yata nila, bawang, or mga kamag-anak, mga friends, mga ganun-ganun. Hindi naman sponsors, nakakaloka naman, di ba? Hay nako, sa umpisa pa lang nitong pageant na ito, talagang kita mo na na wala na Hindi nga natin nakita yung kredibilidad at integridad 'di ba? Sabi daw kasi nawala na, parang wala naman talaga kahit nung umpisa, 'di ba? Kahit sa anong pageant, yung winner, kahit walang crown, eto, no?
alam mo talagang beauty queen ang isang babae. Sa totoo lang, no? Etong pinanalo nila, nako, ewan ko na lang talaga, no comment na lang, no? Nakakawalang pasensya na lang talaga. Ang sarap manakit charet! Diba? Mangga sayarang filingera itong mga Indo na ito, no? Sa totoo lang, no? First edition pa lang, luto na agad, di ba? Yun na talaga yun, no? Ang first at last ganap ng Miss Cashmo, di ba? Miss Universe is Miss Universe, di ba? Hindi nyo yan matatanggal as number 1 pa rin, undefeated Miss Universe. Kaya dapat minsan gising-gising din, di ba? Kasi minsan pag nananaginip tayo ng tulog, di ba? Baka mamaya bangongot na yan, di ba? Anyway, mga buweks, anong masasabi nyo dito sa ating mga chika ngayong araw na ito? Ay, gabi pala, no? Gabi na. Ayan, ngayong gabi, magingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinion. Hanggang sa susunod natin mga chika-chikahan. Bye for now, mga blacks, and I love you all. Bye! See ya!